Ayan, magandang umaga po sa atin lahat. Ayan. I invite po everybody to stand up na po tayo as we are gonna start our service. Ayan. Kamusta naman po ang lahat, ang bawat isa sa atin? Kamusta naman po ang bawat isa sa araw na ito? Masaya po ba tayo dahil nandito ulit tayo? Nagsiserve kay Lord. Ayan, amen. I pray, no? Lahat tayo dito is masaya na nagsiserve kay Lord. Because this is a privilege, not an obligation. So, ayan. Bago tayo mag-start, I would love to share yung gospel sa atin ngayon ni Lord. Ang good news na sa atin. Sabi dito, sa Thessalonians 5:11, therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Amen. Nandito tayo para magpalakasan kay Lord. Amen. To encourage everybody. And to build each other up. So let's worship Him this morning. Oh, we worship You. Let's go to the Holy Spirit. Holy Spirit. As the music fades, all is stripped away, and I simply come. Longing just to bring something that's over, that will bless Your heart. I'll bring You more than a song, for a song in itself is not what You have required. Search much deeper within, through the way things appear. I'm looking into my heart. Oh, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about You. It's all about You, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about You, it's all about You, Jesus. Oh, it's all about You. How much You did
coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. Come on, church. It's all about you. It's all about you. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. Come on. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. Come on, church. You're looking into my heart. You're looking into my heart. You're looking into my heart. Into my heart. You're looking into my heart. You're looking into my heart. Into my heart. You're looking into my heart. You're looking into my heart. Into my heart. You're looking into my heart. You're looking into my heart. Into my heart. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. Let's sing this. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, come on, church. Jesus, you're the center. Everything revolves around you, Jesus.
nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you're at the center of it all. At the center of it all. At the center of it all. You're at the center of it all. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you, and it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. One more. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of our church. Jesus be the center of our church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, oh Jesus. Jesus, let our tongue confess, Jesus. Jesus, oh Jesus. Jesus, 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 Jesus. Oh, come on, let's say Jesus. Jesus, one more time. Jesus, Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. You're at the center of it all. You're at the center of it all. I'm coming back
heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Oh, it's all about you, Jesus. It's all about you. Oh, it's all about you. All about you. It's all about you. It's all about you. All about you. The time for us to say I'm sorry, Lord. We love you, Lord. Come on, let's praise, let's worship the Lord once again. For the last time. Sabay-sabay tayo. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you. All about you. All about you. All about you. All about you, Jesus. Oh, come on, let's clap our hands for the Lord. Let's give Him our best clap that we can offer. Lord,
Lord Father God, we thank you, Lord, for this day that you have given us the chance, the opportunity to serve and worship you, Lord, again. That you have given us the privilege to worship you, Lord. That you have given us the life, the gift of the present, Lord. To serve you, to serve other people. To do things in your name. To have hope, Lord. Lord, we thank you for everything that you have done to us. We thank you, Lord, for everything that you have given us. We thank you, Lord, for everything that you have shown us, Lord. Since the beginning till the end, it's always been you, Jesus. 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 Oh, it's always been you, Jesus. Yes, Lord, it's always been you. It's always been you that have taken care of us. That always care of us. That always loved us. For we love because you have loved us first, Lord. And we thank you, Lord, for everything. Lord Father God, I pray this morning that we declare the victory from the enemy, Lord. We declare that the morning activities will be a victory, Lord. That many people will be blessed and will get to know your name, Lord, in this morning. And Lord Father God, I pray, Lord, for the messenger that you have anointed this morning, Lord. That you may give him the anointing to relay your word to us, Lord. To relay your word to us, sinful people. Lord Jesus, we need you in our lives. We need you in our lives, Lord. We need you in our lives, Lord. And Lord Father God, we thank you. We thank you so much. We lift your name up high. Everybody say, Amen. Praise, praise. Yun. Good morning, everybody. Magandang at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Purihin ang Diyos na buhay. I'm coming back to the heart of worship. Maganda ng ating awitin this morning. At muli po, anaya ko pong bawat isa na tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Heavenly Father, O God, our Creator, our Lord, our God, we glorify your name this morning, O Lord. Forgive our sins, Lord God.
receive our worship and praises, Father God. Salamat, Panginoon, sa buhay na ito na aming ginagamit at pinapagamit mo sa amin. Lord, dalangin po namin na patuloy mo po kaming pag-alapin sa pagmamahal sa iyo. Patuloy, Panginoon, ang iyong mga salita ay matutunan namin, O God. Malaman namin ang kalaliman ng mga mensahe, Panginoon, na nanggagaling sa iyo. Salamat, O Diyos, sa pagpapala mo sa iyong mga salita sa umagang ito. Nawa, O Diyos, ang mga salitang ito ay maging buhay na salita at pamumuhay sa bawat isa sa umagang ito. Pagpalain mo po ang iyong mga anak. Sa salita o pagnanais mong matuto pa ay isang pagmamahal at sa Panginoon at yung pagbabago ng buhay, no? Ito nga yung tiyatag na yung sa changing ang journey that requires commitment to understanding. Kaya ang nagpapakalalim is because gusto mo na magkaroon ng kaunawaan, no? Yung reflection sa buhay mo, yung living out of the scriptures. Sabi nga, kailangan maging matuklasin tayo. Andyan na yan. Kailangan lang malaman natin. Kailangan lang na maunawaan natin. No? Number 1 is, siyempre, prayer. Amen? Sa perfect habit natin, kailangan maging habit natin yung pagiging mapagpanalanganin. Tama po ba? So bakit po kailangan nananalangin tayo before we going to read the Bible? Kasi that is the key that the Lord has given to us. Na kapag tayo nanalangin, nagpapasubmit tayo kay Lord para basahin natin yung Biblia. Hindi na, marahil yung nagagawa natin, yung bigla natin babasahin, magbubuklat lang tayo. Pero ang tanong, sino ba yung author ng Bible? Si Lord. Amen. Say amen. Si Lord ang author ng Bible. Kaya dapat hihingi tayo ng permiso sa Kanya. Hingi tayo ng permiso na magbabasa tayo at bigyan niya tayo ng wisdom. Bakit? Para maunawaan po natin. Si Lord ang magbibigay ng wisdom sa atin para yung mga sikreto na nandun sa loob ng Biblia ay ating maunawaan. Before and after reading the scripture, pray for understanding and a heart that desires God's truth. Andun yung desire na tinatawag yung pagkaunawa sa puso ng ating Ano ba yung nilalaman ng Bible? It's the heart of God. Amen. Ito yung puso ng ating Lord para sa atin. Yan yung pag-ibig ng Diyos
sa atin. Amen. Kaya binigyan tayo ni Lord ng kanyang mga salita ng pagmamahal ay dahil mahal tayo ng Diyos. Ask the Holy Spirit to guide you as you read. Amen. Kailangan may guide tayo. Hindi pwede yung sariling kaalaman lang, ay, eto, nauunawaan ko na to. Ito ang ibig sabihin ng Lord. Ang tanong po, dapat galing kay Lord. Yung ating kaunawaan tungkol sa Biblia, kasi Kanya po yan. Marami po sa atin matatalino, marami nakakaunawa because all of us, I think, nag-aral. Nauunawaan natin on our own understanding. Pero pag si Lord ang nagbigay ng wisdom, it's a perfect hobby. Amen? Ano po ba ang hobby natin nang tayo nag-aaral? Marami sa atin, maaari naging hobby natin yung paglalaro ng basketball, paglalaro ng table tennis or ping pong or chess. Na-enjoy natin siya habang ginagawa natin yon. Na-enjoy natin, hindi natin nararamdaman yung pagod. Hindi natin nararamdaman yung inip. Dahil ini-enjoy natin. Amen. Ginagawa nating hobby. Ginagawa yung habit sa buhay natin. Every day, yun ang ginagawa natin. But reading the Bible is the most important in our life. Sabi nga, ask the Holy Spirit to guide you as you read the Word of God. As the Holy Spirit. Bakit? Kasi siya lang ang magbibigay sa iyo ng kaalaman. Kaalaman ng wala sa iba. Kaalaman na kapag galing sa Lord, hindi ka maliligaw. Hindi ka madadaya. Hindi ka manghihina. At hindi ka magiging malungkot. Amen? Bakit hindi malungkot? Every time we read the Word of God, the Holy Spirit encourages us to be a faithful servant. It helping us not only understanding but also live out the Word. Amen? Sabi nga, pag tayo ay, ang ginawa nating libangan ang pagbabasa ng salita ng Diyos, ano po mangyayari? Makakasanayan mo siya. Amen? Pag ikaw nagda-drive, ako po, minsan nararanasan ko, no? Yung everyday kong ginagawa, everyday. Minsan, kahit may pupuntahan akong iba na lugar, no? Bumabalik ako doon sa gagawin ko. Maalala ko, ay hindi pala ako dito pupunta, doon pala. Sino po nakaranas ng ganon? Yung nagdadrive ka, papunta ka dapat sa, may pupuntahan ka na ibang lugar, pero minsan, maaalala mo, ay lumagpas ako, hindi pala ako dito, doon pala. Yung nakasanayan mo na everyday doon ka dumadaan. Sino po nakaranas na sa mga nagdadrive? Nakasanayan mo na kasi na yun yung laging ginagawa mo. It's your habit. No? Minsan nangyayari po sa akin yan. Ano? At bakit sinabi natin ang pagbabasa ng Biblia ay isang perfect habit? Sabi nga in the book of Psalms chapter 51 verse 10, sabi nga, create in me a pure heart. Ang ganda nga po ng kante. Hindi ko kalain na ito yung magiging awitin. No? Ang ganda po. So, it's relate sa ating message this morning. Ano po ba yung, sa number 1 is prayer. Ano po ba ang perfect habit natin dapat? Yung prayer maging habit natin. Kakain ka, magpipray ka. Alam ko po, marami dito nakakalimot. Nakasubo na bago, ay, di pa pala ako nag-pray. Guilty tayo dyan. Amen? Nakasubo, ay, di pa pala ako nag-pray. Nakasubo ka na.
We need to be consistent in praying. Gawin nating habit. Amen? Hindi yung puro social media, kumakain, naka-social media pa rin. Kumakain, naka-Facebook pa rin. No? Nawawala yung usapan ng pamilya. Dati, pag kumakain, kwentuhan lang. Ngayon, iba nakakwentuhan mo. Magkatabi na nga lang kayo, hindi pa kayo nag-uusap. Nagiging hobby, mali. Dapat ang habit natin is yung relationship sa bawat isa. Amen? So, ano po yung pangalawa? Consistent Bible reading. Sabi nga, practice makes perfect. Amen. Make reading the Bible a daily habit. Set aside dedicated time each day to immerse yourself in Scripture. Kahit pa isa-isa lang po. Kahit everyday, isa-isa lang Scripture ni Lord, basahin natin mga kapatid. Napakalaking bagay na po niyan. No po? Marami sa atin, no, na maaari na set aside ang salita ng Lord. Kung mahal mo talaga ang Panginoon, magbasa ka kahit kapiraso lang. Yung love letter ng Lord, basahin mo. Even short passage can be powerful when read consistently. Consistently. No? Napaka-powerful po niyan. Yung everyday, nagbabasa tayo, practice makes perfect. Totoo po yun. Kapag tayo ay isang manlalaro, no? Bakit ka makakakuha ng gold medal? Hindi mo makukuha yan kung nag-practice ka lang ng isang araw. Sino ba yung naging gold medalist natin? Twice? Oh, alam natin. Yulo? Oh. Hindi po niya nakuha ng napakadali yon. Nag-practice siya. Nag-practice. Practice makes perfect. Ano po ibig sabihin ng banal na kasulatan? Bible reading is a perfect hobby. Kapag every day, kahit hindi wala nagtuturo sa iyo, kahit ikaw lang mag-isa nagbabasa, ano sabi ni Lord? The Holy Spirit will guide you. Ask the Holy Spirit. Amen. Kaya mapapatunayan mo sa sarili mo. Totoo pala. Bakit? Si Lord nagbigay ng wisdom sa iyo. Nagbasa ka lang, naunawaan mo, binuksan ni Lord yung kaunawaan mo sa pagbabasa ng Biblia, sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ano nangyari? Nagkakaroon ng revelation. Nagkakaroon ng alin? Meditation. Nagkakaroon ng relationship sa Holy Spirit. Pag pagbabasa mo ng Bible, wow, ito pala gusto ni Lord sa akin. Wow, ito pala yung plano ni Lord sa akin. Wow, perfect Lord. Sa pagbabasa natin, make it a hobby. Noong kapanahunan ni Pastor Aris, wala pa mga cellphone noon. Ang uso pa lang noon, Biblia talaga. No? Nung ako po nasa ibang bansa, that's my hobby. Every day, reading the Word of God. Every day. English pa yon. Kaya yan, lalalim pa naman ng English, di ko na inuwan. But the Lord has given me the wisdom to understand His Word. What is the message? Ano ang ibig sabihin? Ano ang gusto ng Lord para sa kanyang mga nilikha? Practice makes perfect. Amen? Lahat tayo dumadaan dyan. Pero ang pagbabasa ng Biblia ay isang pagpapractice din. Bakit po? Kasi pag nagpapractice ka everyday, binubuksan mo ang Biblia mo, baka yung Biblia mo, hindi mo nagagasgas yan. O kaya yung cellphone mo, baka walang load na nakalagay, nakawalang download na Bible app. Gamitin po natin ang ating mga gadget sa pagpapasalamat sa Lord, sa pagtuklas ng kaalaman kung ano ang nais ng Lord para sa ating lahat. Bakit po? Bible reading is a perfect hobby. Yan po ang pinaka-perfect na maging libangan natin. Walang labis, walang kulang. Napakahalaga ng pagpapractice po natin. Sa buhay natin, huwag natin isang tabi, sa buhay natin, everyday, kahit isa lang po, makikita nyo
kung paano kayo babaguhin ng ating Panginoon. Amen? Number 3, study with intention. Amen? Ang sabi nga sa banal na kasulatan in the book of Hebrew, chapter 4, verse 12, "For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit." Dalawa po yan. Soul and spirit. Pangatlo, joint and marrow. Ano po yung marrow sa Tagalog? Bone marrow. Yung po yung utak sa loob ng buto. Bone marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Ang salita daw ng Diyos ay ano? Ay buhay. Alive. Active. Sharper than any. Kahit ano pa yan, pinakamatalim. Bakit? Yung gulok, hindi kayang, yung pinakamatalim, ano ba yung pinakamatalim na, yung samurai, na sinasabing napakatalim, hindi niya kayang paghiwalayin ang soul and spirit. Amen? Ang pwede lang magpahiwalay dyan ay ang salita ng Diyos. Yan lang ang pwede magpahiwalay dyan. Ayun ang sabi ng Biblia. Bakit po? Aba, ano man. Siyempre, kahit sino ay luluhod sa salita ng Panginoon. Kahit ang mga bato, ang sabi ng Panginoong Yesus, ay luluhod sa Kanya. Ano ba ang intention natin? Bakit tayo nag-aaral? Bakit tayo nag-aral sa school? Bakit tayo nag-aral sa cellphone pag bagong bili yung cellphone? Sabi nga ni Pastor Noah, pag hindi mo alam yung, hindi natin binabasa yung mga, pagbili mo ng bagong gadget, hindi mo na tinitingnan yung mga, ano tawag doon, manual. O, di ba? Pinag-aaralan yun. Bakit? Kasi may mga sikreto to na akala mo alam mo pero hindi pala. Eh, may mga bagong nakalagay doon. Mga program. No, ano pa? Anong intention natin? Bakit tayo nag-aaral? Bakit tayo nagtatrabaho? Anong intention natin? Maghanap buhay. Anong intention mo? Bakit ka naghahanap buhay? Para kumita ka. Para may magamit ka. Para sumahod ka. Yan ang intention mo sumahod. Bakit ka nag-overtime? Para lumaki yung kita mo. Bakit ka nagdo-double job? Para malaki income mo. May intention ka Study with intention. With the Word of God. Ngayon mga kapatid, nakakalungkot isipin. Nase-set aside natin yung Bible. Nase-set aside natin kung ano ba talaga intention ng buhay mo. Bakit ka nandito sa mundong ito? Bakit ka nalalamig sa mga gawain ng Panginoon? Bakit konting problema lang, tinatamaan ka na? What is your intention? Dapat alam natin na we have the goal. No? Pag wala ka talagang intention, tatamarin ka. Kung wala kang intention, wala kang goal. Walang goal. Okay lang, sige. Ay, meron kaming gawain mamaya, meron kaming basar, okay lang. Andiyan na may mga kapatid, okay lang. Wala kang pakialam. What is the goal? What is your goal? Ang talighagang ito ay nagpapakita kung paano ang salita ng Diyos ay hindi lamang basta salita, kundi isang makapangyarihang puwersa na may kakayanang baguhin ang buhay ng tao. Only the Word of God can change your life. Only the Word of God ang makapagsasabi kung bakit nandito ka sa mundong ito. Ang salita ng Diyos ang magsasabi bakit ka sumulpot sa mundong ito. Ang sarap-sarap ng buhay, biglang nung sinulpot ka ng Lord dito, nagkaroon ng mga trials. Ang sabi nga,
Ang talinghagang ito ay nagpapakita kung paano ang salita ng Diyos ay hindi lamang basta salita, kundi isang makapangyarihang puwersa. Bakit po nasabi yon? Dahil ang salita ng Lord ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Pag-asa na sa Kanya lamang natin matatagpuan. Amen? Number 4, we need to memorize. Memorize the Bible verses. Help internalize God's Word. Start with a key passage that resonate with you and recite them throughout the day. Nung tayo po'y nag-aaral sa elementary na lang, lahat dumaan sa elementary. Tinuturuan tayo ng mga teacher kung paano i-memorize ang ABCD. Amen? Sino po nag-memorize ang ABCD? Paano nyo na-memorize ang ABCD? Kinakanta ko nung araw yan, Sister Merla. Bakit? Kasi mas madali eh. Hindi ko siya kaya i-memorize ng straight. Ginawa ko kanta. Kasi yun ang tinuro sa akin nung ako yung bata pa. Maliit pa lang ako, tinuturuan A, B, C, D, E, F, G. So, yung rhyme na yon, yung tono na yon, parang nagtutulak sa akin kung ano yung susunod pang sasabihin ko. Ganon din sa Bible. Alam niyo po ba, pagbabasa ng salita ng Panginoon nung panahon ng mga Old Testament? Paano nila minememorize yan? Kinakanta nila yan. Amen? Amen! Yan, akala ko wala akong kausap dito. Kinakanta po nila yan. Kapag sila ay kahit ang Lord Jesus Christ, inaawit nila yan. Kapag sinasabi nila yung sa Old Testament, kinakanta nila yan. Kung paano nila basahin. Meron silang hymno. Sabi nga, practice. Sabi nga, yung testing, tinetest mo yung capability ng mind natin. Bakit kailangan i-memorize ang Bible? Bakit kailangan isinasa ulo natin? Para di mo makalimutan. Kaya kung narinig mo siya, dapat. Pagkari po natin mamaya, dapat. Ano ba? Ilang verses ba binigay ni pastor? Ilang verses ba binasa ni pastor? Isa ulo po natin. Alalahanin natin. Memorize, sabi nga, ay pagtulong sa ating pamumuhay Kristiyano sa salita ng Lord. No? Sabi, it resonate with you and recite them throughout the day. Resonate, sabi sabihin resonate. Gumagana, gumiikot. This practice can help the Bible shape your thinking and guide your action. Say amen. Kailangan minmemorize natin. Hindi lang tayo nagbabasa. Pag hindi mo siya minmemorize, ano nangyari? Para lang siyang hangin na dumaan at pagkatapos ay lumagpas sa buhay mo. Ano na mismo? Ano nawala sa'yo? Knowledge. God's Word is a knowledge. Say amen. God's Word is a knowledge. Knowledge from what? Ito ay isang kaalaman kung paano ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan na sa tanging sa Diyos lamang nagmumula. Madapa ka, alam mo paano bumangon. Amen? Maiksi lang po ito. And the fifth is meditation and reflection. By reflection, nasusukat natin kung paano naging related, naging effective, kung gaano nakatulong ang salita ng Diyos, ang narinig nating mga mensahe niya. Dapat nagkakaroon tayo ng meditation and reflection. After reading the Word of God, spend time meditating on it. Reflection on how applies to your life. Paano ito nakatulong sa buhay mo? Paano mo ito gagamitin? No? Asking God to reveal His truth to you. Consider journaling
your thoughts and insight. Ano po ba yung kaninang tinalakay natin? Hebrew 4:12. Ano po sabi sa Hebrews 4:12? Ano sabi? For the word of God is alive. Ano pa? And active. Sharper than any double-edged of sword. Dapat alam po natin yan. Kasi pag nire-review ka ng word of God, masakit talaga. Amen? So ano po yung memorize natin today? Hebrews 4:12. Amen. Ano pa? Ano pa yung memorize natin? Hebrews 4:12. Ano pa? Psalms, ano? Yun, 51:10. Praise God. So, Psalms 51:10. So mas mahaba-haba po yung Hebrews 4:12, ha? So, next Saturday, Wednesday pala. So, Wednesday ako. So, Wednesday po, I prepare. Nawa, sabay-sabay po nating babagkitin to. Ako yata sa Wednesday eh. Parang ako, no, Pastor Ramika? Ako, no? Ako. So, Wednesday po, gusto ko po ito para sa atin. Ma-memorize po natin itong Hebrews 4:12. Amen? Tayo po ito mo yung lahat. Sabi nga natin kanina, ano po yung sabi sa Psalms 51:10? Create in me a pure heart. Amen? So, ang aawitin po natin ay pusong dalisay, siyempre. Alam po ba natin lahat to? At ganoon din po sa mga nanonood ngayon. Abutin natin ang presensya ng Lord sa umagang ito sa pamamagitan ng ating pag-awit, na sama-sama nating pag-awit sa Panginoon ng may pagtitiwala. No? O kaya ka nandito, kaya tayo nagkita-kita, kaya tayo nanonood is because we want this of your heart. Wala tayo nito, pero kay Lord, kaya na ibigay. Kaya sabi nga ng banal na kasulatan, create in me a pure heart. Awitan po natin ng Lord, ng pusong dalisay. Ang aking nais. Yes, Lord. Malikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, ang aking nais. Malikain mo, Diyos, para sa akin. Amen. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y na walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parang galang. Na ito'y pagpupuri sa'yo lamang. Yes, Lord. Jesus. Pusong dalisay, together. Pusong dalisay. Come on, church. Ang aking nais. Feel the holy presence of God. Nalikain mo, Diyos. Feel His comfort to you right now. Alam ko, kapatid, na Pusong dalisay. maraming pagsubok na dumadaan sa buhay mo. Alam ng Diyos kung bakit ka nandito. Nalikain mo, Diyos. Alam ng Panginoon ang bawat kahinaan ng isa. Mahal ka niya, kapatid. Sa pusong tapat. Nais lamang ng Panginoon na lumapit ka sa Kanya na may pagtitiwala. Lumapit ka sa Kanya
na siya lamang ang tanging inaasahan mo. At ibibigay ng Panginoon anuman ang nais ng puso mo. Once more time, pusong dalisay. Yes, Lord, ang aking nais. hallelujah. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Hallelujah. Isang pusong tapat. Yes, Father God in heaven. Sa'yo'y nagmamahal. As we celebrate this morning, O Lord, in your presence, O Father God, we believe that you are here, O God, touching and listening to our praise and worship, O Lord. Nais ka namin pasalamatan, Panginoon, sa pamamagitan ng mga awitang ito. Nais namin, Lord, na maramdaman, O God, na hindi kami nag-iisa, Panginoon, na lagi ka namin kasama, na lagi, Panginoon, sa buhay namin ito na napupuno man, Panginoon, ang mga trials, mga pagsubok na halos di na namin makaya. But by your presence, O Lord, lahat pong ito, Panginoon, ay hinahawi mo sa buhay namin. Inaayos mo ang aming buhay, ang aming relationship, ang aming pananampalataya, ang aming mga paniniwala, Panginoon, na baluktot ay itinutuwid mo. Wala kaming pwedeng ipagmalaki, Panginoon, sa iyong banal na harapan. That's why, Lord, we are asking a pure heart to create us. Lord, turuan mo po nawa ang pusong ito na maglingkod sa iyo, Panginoon, na may pagtitiwala, ng may pagtsatsaga, ng may pagpapakumbaba, hindi mayabang. You are the center, O God, sa buhay namin. Be the center, Father God. Hindi kami, Panginoon, ang bida dito. Ano man ang mga nagagawa namin sa church, Lord, kulang pa to, Panginoon, sa mga nagawa mo sa buhay namin. Kaya wala kaming karapatan, Lord, na ipagmalaki ang aming sarili sa mga tao, sa iyo. Sa aming mga kwento, Panginoon, kung kami nagiging bida, Panginoon, patawarin mo kami. Patawarin mo kami, Panginoon. Nawa, O Diyos, sa umagang ito muli simula, Panginoon, ng mga pagtitiwalang sa iyo lamang namin matatagpuan. Father God in heaven, nakikita mong yung mga anak. Bagamat sila nakangiti, subalit sa loob sila, Panginoon, ay may mga pinagdaraan ng mga pagsubok. Lord, give us a smile of truth. Yung mga tawa, yung kaligayahan, yung saya, Panginoon, ay maging kalayaan. Hindi tago, Panginoon, na kami nakatawa, subalit deep inside in our heart, O God, there's a lot of challenging. There's a lot of unhappiness. Lord, yung katawanan, pagtawa, kasayahan na nanggagaling sa iyo, the joyful heart, O God. Give us, Lord, a pure heart. To let them know that our God is alive, na ang aming Diyos sa pinaglilingkuran sa apat na sulok, Panginoon, ng tahanang ito ay buhay na buhay. At hindi lamang puro salita, kundi nagkakaroon ng katuparan sa buhay ng bawat isa. Father God in heaven, minsan pinatunayan mo sa buhay namin ang mga pagsagot mo sa aming mga dalangin. And also today, this morning, O God, let them know that our God in this church is alive. A pure heart, O Lord, that is we are praying for. Reading your word, O Lord God,
be our hobby, a perfect hobby, O God. Father God, teach us, help us. Help us, Father God, habang kami tumitibok pa sa mundong ito. Habang kami may silbi pa, Panginoon, gamitin mo ang iyong mga anak na nandito ngayon at sa mga nanonood ngayon, na patuloy sila, Panginoon, manampalataya, manalig sa iyo, maging deeper in love, O God, in your word. Help us, O God, protect your children, O Lord. Salamat, Lord, sa pagpapala. And I pray for all, lahat, Panginoon, ng mga kapatiran na nanonood, mga kapatiran, Panginoon, na nandito ngayon. I pray, Father God, na magkaroon po sila, magkaroon po kami ng pagtitiwala sa iyo, ng katagumpayan na sa iyo lamang namin matatagpuan. Purihin at takilain, sambahin ang dakila mong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise be to God.